Kaya sana palagi niyong titingnan lahat ng ginagawa ninyo para hindi kayo mapagod, para hindi kayo magsawa. Maglaan kayo palagi ng oras para tingnan bakit niyo ito ginagawa, para kanino niyo ito ginagawa. Kasi pag naging katulad tayo ni Marta, ang nakikita mo na lang ay kung ano yung ginagawa mo at hindi kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay mo, magsasawa ka at mapapagod. Kukumpara mo ang sarili mo sa iba at yun ang ayaw ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakikinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, ibig sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang mahalaga at kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ang ebanghelyong narinig natin ngayon ay kadalasang ginagamit bilang batayan sa pagsasalarawan o ang ating ebanghelyo ngayon ay ginagamit bilang pagsasalarawan sa buhay pananampalataya natin bilang mga tagasunod kay Kristo. Sinasabing si Marta ay kumakatawan sa apostolado ng simbahan o sa ating mga gawain bilang pamayanan. At si Maria naman ay kumakatawan sa ating buhay panalangin o contemplative life. Active life, contemplative life. At parang inihahambing itong dalawang ito at lumalabas sa unang pandinig na pinapaboran ni Jesus ang contemplative life o ang buhay panalangin at pananahimik. Kaya dumating sa isang yugto ng kasaysayan ng simbahan na may pabor na ibinibigay at natatanging pagkiling sa mga namumuhay ng malayo sa mundo, sa katahimikan at buhay panalangin. O yung tinatawag na monastic life. Ito yung mga monghe at mga mongha na namumuhay noon sa disyerto at mga monasteryo. Sinasabing sila yung mas banal, sinasabi yung sila yung mas kinalulugdan ng Diyos, at yung mga tao sa pangkaraniwang mundo o secular world, yung mga aktibo sa kanilang pagtatrabaho at mga ordinaryong buhay, parang makamundo. Samantalang yung mga nakahiwalay, nananahimik, at malayo sa mundo, sila naman yung mga makadiyos. Hindi na ho ganun ang pananaw ngayon. Hindi ho natin ganun dapat tingnan ng ebanghelyong ito. Ano bang ibig sabihin ng Panginoon sa mga salitang, pinili ni Maria ang mas mabuti? Sinasabi ba ng Panginoon na mas mainam na manahimik na lang at wala ka na lang gawin? Kapag ba may lumapit na nangangailangan, naghihingalo at duguan, sasabihin mo ba sa kanya, pagdadasal kita ha? Kapag ba may nauuhaw, ang sabihin mo sa kanya, pagdadasal kita? Kung meron kang tubig, bigyan mo. Kung meron kang gamot, painumin mo. Kung meron kang pera, bigyan mo. Bakit? Sapagkat mahalaga yung konkretong pagkilos. At ang ibig pa ipakahulugan ng Panginoon ay ito.
Mahalaga yung pinili ni Maria sapagkat ano ba yung pinili ni Maria? Tanong niyo sa akin, ano? Nanatili siya sa paanan ng Panginoon. At anong ibig sabihin nun? Na si Maria, kinikilala niyang patuloy si Jesus at patuloy din siyang natututo mula kay Jesus. At yun ang pwedeng mawala sa atin kapag naman tayo'y masyadong natuon ang ating pansin sa mga gawain. Halimbawa, sobrang active natin sa ating mga ministry. Araw-araw nasa simbahan, nagse-serve. Maganda yun. Linggo-linggo, a-attend ng meeting ng organisasyon ng alas 8, alas 9, meron ulit. Hanggang tanghalian yun, may a-attendan na meeting ng organisasyon. Okay lang, samahan mo lahat eh. Ngalang bandang huli, reklamo na ng reklamo. Pagod na pagod. Bakit? Ang nakikita na lamang ay ang sarili. Ang nakikita na lamang ay kung ano ang kanyang ginagawa at hindi na niya nakikita ang ginagawa ng Diyos sa kanya. People who are so busy, even in the ministry, tend to see themselves alone, failing to see the movement of God in their life. At yun, ang ayaw mangyari ng Panginoon. Yung sabihin natin, yung mga salitang sinabi ni Marta, o yung pagsasalarawan ng Ebanghelyo tungkol kay Marta. Sabihin niyo sa akin, basa. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan. Sabihin niyo nga, kulang ang kanyang katawan. Marami, ganyan ang pag-iisip. Ang dami-daming kailangan gawin. Kulang yung katawan ko. Kulang talaga ang katawan mo, lalo kung nakahiwalay sa kaluluwa mo. Kulang ang katawan. Hindi lang lakas ng tao ang kailangan natin, kundi ang biyaya ng Diyos para magawa natin ang ating misyon. Amen? At yun ang gustong ituro ng Panginoon sa atin nang sabihin niyang, pinili ni Maria ang mahalaga dahil isa lang naman talaga ang mahalaga na kung ikaw man ay gumagawa at kumikilos, ikaw man ay nananalangin at nananahimik, siguraduhin mo na ang ginagawa mo, ang pananahimik mo at pakikinig mo, lahat ay nakapatungkol kay Kristo, hindi sa sarili mo. Kapag naging patungkol sa sarili mo, palagi mong tinitingnan ano yung ginagawa mo at ano yung ginagawa ng ibang tao. You tend to compare. Mas marami nga kaming ginagawa dyan eh. Buti pa sila pinupuri ni Father, kami hindi. Kung tutuusin niya mas madami yung naiambag namin sa simbahan kaysa sa kanila. Don't compare. Kaya tayo napapagod, kaya tayo nagsasawang maglingkod. Bakit? Kinukumpara mo yung sarili mo sa iba dahil ang nakikita mo, sarili mong lakas at hindi biyaya ng Diyos. Kapag nakita mo yung biyaya ng Diyos, ang dahilan kung bakit ka naglilingkod at bakit ka nagdadasal. Kapag nanatili kang nasa paanan ni Jesus at nakatuon ang iyong pansin sa Panginoon, walang lugar ang pagkukumpara. Hindi ka mapapagod. Hindi ka manunumbat. Bakit? Ang mamumutawi sa iyo'y pasasalamat. Yun lang. Na kaya mo ginagawa ang mga bagay na ito, kaya ka nagdadasal kasi mahal mo ang Panginoon. Kaya ka naglilingkod kasi mahal mo ang Panginoon at nais mong pasalamatan ng Panginoon. Amen ba yon? Bakit kayo nagsisimba? Bakit kayo gumagawa ng mabuti? Bakit ninyo ginagawa ang mga ginagawa ninyo? Dahil ba nais ninyong manatili sa paanan ng Panginoon? O para may maisumbat kayo sa ibang tao na kayo ay mas mabuti kaysa sa kanila?
O nais ninyong maging maganda lang ang pakiramdam ninyo na may mas mabuti kayong ginagawa kaysa sa iba? Sa 33 years po ng buhay ko, napakarami ko hong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Ang sabi ko sa sarili ko, ang buong buhay ko ng paglilingkod bilang pari ay kaunting-kaunti lang kung tutuusin sa napakaraming biyayang ibinigay ng Diyos sa akin. Maraming nagsasabi, workaholic ako. Maraming nagsasabi, papansin daw ako, bida-bida, kasi sa dami ng ginagawa ko para sa Diyos at para sa simbahan. Pero tinitiyak ko, bago ako matulog sa gabi, pag nagdadasal ako, sasabihin ko sa Panginoon, Panginoon, wala akong sinayang sa mga ibinigay mo. Buhay ko, talento, kayamanan, oras, lahat ng ito, ibibigay ko para sa iyo at para sa bayan mo. Dahil wala naman ako nito kung wala ka sa buhay ko. Kaya sana palagi niyong titingnan lahat ng ginagawa ninyo para hindi kayo mapagod, para hindi kayo magsawa. Maglaan kayo palagi ng oras para tingnan bakit niyo ito ginagawa, para kanino niyo ito ginagawa. Kasi pag naging katulad tayo ni Marta, ang nakikita mo na lang ay kung ano yung ginagawa mo at hindi kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay mo, magsasawa ka at mapapagod. Kukumpara mo ang sarili mo sa iba. At yun ang ayaw ng Panginoon. Ano nga ba ang mas mahalaga? Si Maria o si Marta? Ang ating mga gawain o ang buhay panalangin? Hindi tayo pinapipili. Parehong mahalaga yun. Pero mas mahalaga sa pagiging Maria at pagiging Marta ang manatili sa paanan ng Panginoon, sapagkat isa lang ang pinakamahalaga, ang manatiling nakatuon ang ating isip at puso sa Panginoon. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos. At ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.